Welcome. Welcome to my window. Bago ko pala sa gitna yung mismo pako na halimuin. Kahit hindi dahil sa niebe na to, paniguradong mababali rin yun balang araw. Napakadelikado talaga. Kaya nga sabi ko, niligtas pa rin tayo ng langit. No. Kung pumilit si Gribaw na sumabi sa pagtulog sina Samson, baka napahamak na kaming maglolo. Sabi nga ni Tia Wang, na makaligtas sa matinding sakuna ay may naghihintay na malaking swerte. Totoo talaga ang kasabihan yan. Dixie, anong klaseng bahay ba ang gusto mong ipagawa? Gaano kalaki ang plano mong gawin? Kakailanganin ba natin humingi ng tulong sa mga taga-nayon para dito? Pagsasamahin naman ang tuluyan ng bahay ng dalawang pamilya natin. Magkatulog pa kaayo. Ayun, na ganyan. Sige, pagdula para makalimot mo. Tatanungin ko muna sa kansero bago ako makasiguro. Ayan. Hello. Mabuti naman ang umaraw na. Umaraw na, pero makabuti pa rin ilang araw bago makabuti ang hindi na tayo makakapaglakad ng maayos sa labas. Kailangan pa natin makalagi sa loob ng bahay ng ilang araw. Lolo Jingo, maupo po kayo. Tio D, napadalaw po kayo. Why? Nabalitaan ko kasi kahapon na bumagsak daw ang bahay ninyo. May ilang bahay din sa nayo ng bumuho. Hindi lang ako nakahanap ng oras para makapunta rito kahapon. Kaya naisip ko ngayong araw na kailangan ko talaga kayong dalawin at pag-usahin. Sa galing na to, kailangan na talaga ito kayo dito. Nakatato. Ate. It's you. Why? Wala tayo magagawa, kailangan natin asikasuhin ito ng isa-isa. Isang malaking durasa at walang nasaktan o namatay sa inyo. Siguro naman nabalitaan nyo na ang nangyari kay Dalmo at sa apo niya, di ba? Kailangan nyo na natin unahin ng sisyon nila, Kaya huwag na po kayong mag-alala sa amin dito. Plano ko po pumanap ng gagawa para bulitin kayo ang bahay. Pasensya na po at wala kang walang Click tutulong the link and sign up now. Pagpasensyahan nyo na po sana. Kung kasi unawain lang sana ninyo ang lahat, hindi na sana sasakit ang ganito ang ulo ko bilang Pilipino. Bet88.ph. Kapag karaniwang araw, tahimik naman sa nahin natin. Pero kapag sumapit na ang taglamig, sunod-sunod na ang mga problema. Nakakasakit nga talaga ng ulo. Ganyan naman talaga sa kahit saan na yun. Notice. Pumasok muna tayo sa loob para magpahingi. Hindi pa tayo kinahin. Kapag muna natin ang tama at mga aparador, wala na rin namang ibang natira. Ayusin na natin o hindi, ganoon pa rin ang natira. Ate, salamat nga pala sa tulong na binigay mo kahapon. Talagang nakakainit ang matulog ng may kumot. Naku, wala yun. Huwag ka nang nahiya. Hindi naman namin kayo tinawag ngayong araw. Pero kung saan kayo pumunta para tumulong. May sobra naman kasi kaming kumot. At masaya akong malamang nakatulog ng mahimbing at mainit ang mga bata. Maraming bahay ang bumuho sa nayon. Mamaya, balak kong silipin ang kalagayan ni na Kuya Datu. Baka sakali ate, wag ko lang tandaan dahil sa inyo, kaya huwag mo lang sumama. Ayos lang, wala rin naman akong ginagawa dito sa bahay. Kasama na po ako sa inyo. Dahil, nagbigas ko ang daan sa labas. Magandang po kayo. Mama. Hindi na ko gamiton ang ticket. Okay, sayang. Di sayang. Akong kuanon og mo. Oh. Dapat natin drone. Drone. Para sa Atong ilabay kung naatay makuha na ball. Pahirap ka pala ng pera, kaya hindi na nakapagtataka. Pag ibalik ni Papa Jesus na dili katuod akong drone. Noon, ibalik ni Papa Jesus. Kinaamay. Sa door. Nami cross
sa door. Hmm. Sanayin natin, hirap na hirap sa buhay. Siya yun po ay wala. Gusto man siya ito. Mag-all ko din at lagi ko basang mabali ang abot mo. Isa, no? May suksok. Si mama na po. Si mama na po. Dumudugo ko kasi ang sabi ni Lola. Kaya, bakit hindi mo ko agad sinabi? Kung hindi pa sinabi ni Claudia, hindi ko pa malalaman. Sabi ko na ayaw ko. Hindi ko pa nasabi ko Tela. Kaya ganito ko pagkalipas ng ilang araw. Pupunta ka sa bahay bukas para magtanong tungkol doon sa bahay. Tama ba? Gusto mo ba may sumama sa'yo? Bakit hindi mo nalang isama si Lausan papunta doon? Ako, bubuwag na po, nakakaabala pa sa kanila. Hindi naman po ito ang unang beses kong pupunta sa bahay. Mana, get na ko ang ticket. Wow, congrats. Wala naman ako ibang inaalala. Nag-aalala lang ako na baka pinili nila doon dahil mag-isa kang babae. Iba pa rin kapag may kasama kang lalaki. O kung gusto mo, ako na lang ang kasama sa'yo. Kung lagi silang sana kasama ko, kaya ko ang sarili ko. Huwag po kayong mag-alala, marunong akong makiramdam sa paligid. Hindi ko po hahayaang mapili nila ako. Kung ganoon, isama mo na lang si Xiao Shu. Nay, sasama po ako sa inyo. Huwag na anak, hindi pa natin sigurado kung maayos ba ang kalsada ngayon. Sa kakagagaling lang din ang paa. Halos tulong na rin sa wakas sa mga niebe. Sigurado pwede nang madaanan ng kalsada ngayon. Bukas na bukas din, pupunta ako ng bayan para magtanong. Tungkol sa pagpapagawa natin ng bahay. Bukas, tulungan niyo sanang ibilad ang mga urot. Sa mga susunod na araw, bantayan niyo mabuti ang mga kuneho. Mukhang mangganganak na yung inahing kuneho. Hindi na lang natin alam kung kailan nagkaso. Kaya siguraduhin ninyong aalagaan nyo itong mabuti. Opo, inay, huwag ko kayo mag-alala. Aalagaan ko namin ng mabuti ang mga kuneho. Bakit pa umuulan pa rin ang nete? Parang mabibiyak yata ang ulo ko bukas sa lamig. Isang panaginip lang pala. Inay, bakit ang aga niyo po yatang gumising? Aabutin po ako ng buong araw sa pag-alis ko dito. Dahil papaaga ko dito ay hapon na, kaya hindi nyo na po kailangan mag-abala sa pagluluto. Magpiprito na lang po ako ng 2 piras ng tinapay para sa sarili ko. Magpiprito na lang po kayo sa pagtulog. Maaga pa nga, pero dahil busy na ako, hindi na ako matutulog. Iisip ko pa ulit ang taniman ng gulay ngayong araw. Titingnan ko kung magsasago pa ba ang mga gulay na hindi ko pa napipitas. Kung sakaling mahirap daanan ng kalsada papunta doon, huwag mo nang ulitin, umuwi ka na lang agad. Sa susunod ka na lang ulit pumunta. Kasi ganoon din naman, ganito na talaga ang lagay ng bahay natin. Hindi po pwede, Nobyembre na po ngayon. Gusto ko sana nakalipat na tayo sa bagong bahay bago magbagong taon. Hi! Para doon sa bahay ni Inay, gawin ninyo ng kapareho ng dati. Magdagdag na kayo ng isa pang kwarto para kay Guibao. Para naman sa akin, kailangan ko ng hindi bababa sa 5 kwarto. Hindi isang kwarto kaming 3, isang bulwagan at isang kwarto para sa mga monero. Mas mabuti rin sana kung nakakapaglaan ng isang kwarto para sa mga bisita. Kung kukulangin mo ng pera, kahit simpleng bakod na lang muna ang ilagay sa paligid. Maaari ko pang magtanong. Kilala niyo po ba si Maestro Juan na gumagawa ng bahay? Kung saan po siya nakatira? Yeah. Si Maestro Juan Matako. Ang balita ko ay nakatira siya sa Pilipinas sa palengke sa may Santa. Dahil si Rita, pumunta ka roon at magtanong-tanong lang kung hindi mo sa mahanap. Sino po ang hinahanap ninyo? Ano kung may paglilingkod ko? Hinahanap ko sana si Maestro Juan na gumagawa ng bahay. Dito po ba ang bahay niya? Hinahanap po ninyo ang itay ko. Magpapagawa po ba kayo ng bahay? Opo, tama. Tay, may ali po rito. Gusto raw magpagawa ng bahay sa inyo. Ale, maupo po muna kayo. Kukuha lang po ako ng mainit na tsa para sa inyo. Huwag na po kayong mag-abala. Kayo po ba si Maestro Juan? Ako nga po, Ale. Pamilya niyo po ba ang magpapagawa ng bahay? Maaari ko po bang malaman kung taga-saan layo kayo? Taga-layo po ako ng yan. Gusto ko sana magpagawa ng isang malaking bahay na gawa sa layo at sisa. Maaari ko po bang itanong kung magkano ang aabutin ng ganoong bahay? Ako, kung ganyan lang po ang detalye, mahihirapan akong magbigay ng tumpak na presyo. Ganito na lang po, anong klaseng?
Bahay ba ang gusto ninyong ipagawa? Bigyan niyo muna ako ng pagkalahatang ideya. Natapos susubukan na tayo ng preso. Ayos po ba yun? Maestro, mayroon po ba kayong papel at panulat dito? Mas mabuti siguro Mainit kung mga sasabihin ko para mas maging eksakto ang presyo. Mainit ka ayo. Ale, eto na po ang inyong tsaa. Maraming salamat. Walang anuman po, Ale. Lalabas po muna ako. Ang bahay na gusto kong ipagawa ay nasa 800 na kwarto sa akin. Siguro na iba, ay tama na ang kwarto. Ito po ang maalam ko. Ay magandang isip ko tayo dito. Ale, gaano po malaki ang isang piso para sa sarili ng kwarto? Kahit medyo mas malaki lang na sa lugar ninyo, ayos ito. Natural, kailangan din natin Papa, imong awarding kay 8 pa. Kaya sige mang kag-ihaw. Pa, pa, awarding kay 8. Sige mang kag-ihaw. Anong klase bahay na ba ito at isa ang gusto mong itayo? Gusto mo bang Isa? Imong awarding ba kay 8? Sige naman. Kaya sige mang kag-ihaw. Sige, ihaw papa para na ay Mani, og sige, bayad sa bill sa tubig. very good. Tubig o kuryente kay sige tagpan og bisyang swang. Sige pagid pa aircon o pa electric fan, no? No? Mag-burn out, Jud. Gani. kung bato at isa o bahagya lang? Tapos yung natitirang bahagi ay papalitan ng kahoy. Maestro, based po sa mga sinabi ko, kung purong bato at isa ang gagamitin, magkano po kaya ang aabutin? Kung purong bato at isa, kami na ang papakyo sa buong trabaho. Sa ganyang kalaking bahay, kasama na ang bayad sa mga trabaho, aabutin ito ng hindi bababa sa 8 piso. Pero kung parangyanan, depende pa ito sa dami ng gagamitin ng materials. Kaya medyo mahirap ang tantayin sa ngayon. Kasama na po ba sa lahat ng padag ng bakuran? Siyempre, hindi natin benta ng mga kapatid. Kailangan po natin puntahan ng lugar para matanda ko ng maayos. Pero sigurado ako matanda ng maganda ng higit sa pumpay. Sa bagay, sadyang malaki rin kasi ang bahay ninyo. Tingnan po ninyo, ano sa tingin ninyo ang disenyo nito? Kung ganito, magdadikit ang mga dinding kaya makakatikin tayo sa layo. Pero kung gusto mong pag-iwalayin para mas makapag-isa, tiyak na tataasin ang babayaran mo. Para sa kusina, madalas talaga itong ibinubukod namin. Para mas ligtas, mas mabuting nakahiwalay ang lugar na pinaglulutuan. Sige po, ilagay na lang namin ang disenyo nito na inilatag ninyo, maestro. Kung ganoon, maestro Juan, kailan po tayo pwedeng mag-umpisa? Minsan, masyado po ba kayong nagmamadali? Sa totoo lang po, nangumulan ng niebe nito mga nakaraang araw, gumuho ang aming bahay. Gusto ko sana na makalipat na kami bago magbagong taon. Naway na po. Ganoon, sasama ko lang sa inyo ngayon para masilip ang lugar. Sandali, tatawagin ko lang ang dalawa sa mga tauhan ko na pwedeng magsimula. Kung magkakasundo tayo, saka na natin pag-usapan ang tungkol sa paunang bayad. Siyempre, malaki na po rin ang kakailanganin natin para sa mga materyales. Aba, mabuti po kung gano'n. Tawagin na po ninyo sila. Bibili na po ako ng ilang gamit tapos babalikan ko kayo rito. Sige, bilisan niyo po. Medyo may kalayuan din ang nayo ng yak. Kapag natin na natin ng maaga, pagbalik ko rito, kailangan ko bang magtawag ng dagdag na tauhan? Pero na po, may kailangan po ba tayong dawing mga gamit? Hindi na, ang sarili nating mga mata ang magsisilbing gamit natin. Makikita agad natin kung uugaw ang hindi pagdating doon. Kung itutuloy talaga ang pagpapagawa, ililista namin ng maayos ang mga gastusin para malinaw. Makakasiguro kayong hindi lalayo ang presyo, kaya huwag kayong mag-alala. Sa bagong lote ba kayo magpapatayo? Kung video muna bago magtayo ulit, video po muna bago magtayo. Sa totoo lang, may dalawang bahagi ang bahay namin ngayon. Kumuha ang isang banda dahil sa makapal ng nebe noong nakaraang araw. Makakapekto ba yun sa pagpapagawa? Wala namang problema doon. Kita, video naman lahat bago magtayo ulit. Kung tayuan ang bahay, gaano malaki ang bakanteng lote sa paligid? Kumusta naman ang mga kapitbahay mo? Kasi kapag gumawa kami ng bahay, marami kami magtatrabaho at hindi lang ito aabutin ng 2 o 3 araw. Kailangan namin tumira pansamantala malapit doon. Gagawa ko na lang ito pansamantalang puno sa tabi na pwede namin tulugan. Kung walang sobrang espasyo o baka magreklamo ang mga kapitbahay, medyo masihirapan tayo. Mabuti na alam na namin ng maaga. Huwag kayong mag-alala tungkol dyan. Nakatira kami sa paligid ng burol. Sa
kami kapitbahay sa paligid. At malawak din ang bakanteng espasyo. Datoy! Paano yung mga materyales na distribution ng bahay? Gagamitin pa ba yun sa itatayong bagong bahay? Dahil bagong bahay naman ang itatayo. Siyempre, bago din dapat ang mga gagamitin. Nakakasibulong na ang loob ng mga lumang kahoy. Mrs. Yang, saan ba kayo galing? Bakit may mga kasama ka na naman pag-uwi? Kumuha kasi yung bahay namin. Nakawalang oras ang mga tao sa nain para tumulong ngayon. Wala kang ipatitirhan. Yeah. Kaya naghanap na lang po yung mga tao pwede gumawa ng bahay. Dahil ko naman nakahanap ng mga gagawa, kailangan ng talagang gagawa. Kaya na may bahay nila. Ito ba kayo na dito? Ito ba kapag bahay? Magkakakain ko pa muna kayo kapag nagparami ko ng gagawin. Para sila yung mga pagkakas ng mga sa bayan. Sila para sila ng lugar at pag-usapan ng pagpapagawa. Maulo mo muna kami doon. Kaya ba, pinipin mo, pumunta ka sa baryo at tawagin mo ang tatay mo pabalik. Ito yung mahalagang pag-uusapan dito, kapag dito sila. Isang pamilya lang ba kayo dito? O dalawa? Dalawang may nanay. Dahil kayo po, isama na kami bilang isang pamilya. Nasabi ko na rin po yan kay Maestro Wang yan. Pagtatabi ng mga bahay, pero gagawa ng dalawang pagkahiwalay na sala. Kasi tayo, mga maestro, pinumuna kayo ng mainit na daan. Tapos yung ulo, sa kayo na tingnan ng paligid. Para mapagkanuhan nyo ng paligid ang ipapagawa namin. Medyo malapit yung pwesto Ano dito sa itong ba bahay. daw Tapos bangko? kasi may paahong pa ng burol. Kaya medyo mahirap mag-akyat ng mga materyales dito. Pero madali namang simulan ang mismong paggawa ng bahay. Hindi lang unang hakbang. Kailangan muna natin magtayo ng ilang pansamantalang kubo sa gilid. Tamang-tama, may bakanteng lote dito sa tabi ninyo. Una, para may matuluyan ng mga tao namin. At pangalawa, para may mapaglagyan kayo ng mga gamit. Pinakama ko sana kung sino yung magbabantay dito para sa atin. Ako ang magbabantay, wala na bang mga lalaki sa bahay natin. Mahirap na trabaho ang pagbabantay ng mga materyales. Kailangan yung magbantay laban sa mga magnanakaw at manluloob. Kadalasan, mga lalaki talaga ang gumagawa nito. Huwag kayong mag-alala. Pagdating ng oras, kami na ang baalang magtalaga ng magbabantay. Sige po, tuloy nyo lang ang paliwanag. Kakailanganin natin ang sangko hanggang sa hindi magtrabaho. Siyempre, mas maganda kung mas marami. Kahit gumagawa kayo ng bahay dito sa bahay. Kadalasan, pinauputan sa pala kada araw ang bahay dito sa bahay. Oo. Ama, ang bilis mo namang kumilos sa dalawang lipan. 5 kwarto sa harap, 4 sa likod, tapos may kusina pa. May palikuran, pader sa paligid ng bakuran. Ito ang kabuuan, pagkikita ng Maraming kwarto, kaya maraming tayong pakailanganin kahoy. Kung makakakuha kayo ng ilang bahagi ng kahoy mula sa bundok, isa rin bababa na 4 o 5 tin ang magagamit dito. Kung gusto nyo naman magpagawa ng malaking pader sa bakuran, inuunahin kong gawin kasi talit ko ng 30 tin para mas maluwag at pauwi ang espasyo. Ang mahalaga ay kung gusto mong magkabalayo ang sipat sa harap at likod. Kung mas malapad sa harap at malikod sa likod, o kaya malikod sa harap at malapad sa likod, kailangan nyo itong pag-isipang mabuti. Magkano naman kaya aabutin ng ganyang kalaking pader? Kapag pinagsama-sama lahat, baka umabot na ng hindi isang daan libo. Paano ba natin mapapatayuan ng pader ang bahay na ito? Ito naman talaga yung taas ang gagawin. Kadalasan nilang pasyan ng paunti sa kalahati ng taas yan. Hindi na kailangan ng bubong ng isa. Aabutin lang ng mga anin na pilak ang bawat pader. Magkano naman ang bayad sa mga nagagawa? Lahat-lahat ay kaming anin kaming gagawa. Ang bayad sa bawat isa ay 50 baya kada araw. Ang mismong bahay pa lang, aabutin na ng 50 pilak. Kung kumuha pa ng 10 paninante at mga maestro, ang bayad sa isang buwan ay aabutin ng 50 pilak. Kapag pinagsama, 85 pilak na agad doon. Kahit pilak para sa pader ng pakuran. Tiyak na higit 100 pilak ngayon. Sobrang pilak na inaasahan ko. 76 na pilak na lang ang hawak ko ngayon. Ganito ang pagkwenta nila. Magkano ba talaga aabutin ang paggawa ng buong bahay? Kung saan naman ang isang buwan ng trabaho? Pila, pagsama ang pader sa tatas. Kung kasama ang pader, aabutin ng 100 pila. Magkano? Sa pangalawang natin, bakit naman natin ang paggawa? Diyos ko, 100 pila. Saan naman tayo kukuha ng ganyan kalaking halaga? Sa pangalawang natin, yung mga tatagin. Mabuti pa ang mga kukuha ng mga kontero. Huwag na lang ang iba
pagtatayo natin. Padya ang place ni Mamiam. Oh, Dubai. Dagan kayo MSM Cargo diha sa bali. Dagan kayo MSM Cargo diha. Pero mayroon akong isang kondisyon. Kuha pa ako ng 10 karagdagang pahinante. Pero hindi dapat sa isang buwan ng trabaho. Kayo na ang safety at sa anumang sobrang gastos. Ang tamang usapan natin sa bayan. Kung pabayad kayo, kung ganoon, pwede natin ang isahan ng trabaho bukas. Pinag-isipan ko magmabuti ito. Ako yung senior at hindi bababa sa 85 yen na kita. Huwag kayong magkalala. Pag-isipan ko na ito. Hindi ako basta nagagawa ng desisyon. Bukas na maaga, magdala lang ako ng mga tao para simulan ang paggawa sa lahat ng bahay. Samantala hindi na ang araw bukas para ikikita mga kailangan ng desisyon. Oo nga pala, may iba. Kayo na ang bahala sa pagkain namin lahat. Hindi naman kailangan mag-arbo. Basta makakain lang kami ng sapat, ayos na yun. Sige, ganyan na lang ang usapan namin. Tungkol sa materyales at bayad sa trabaho, sagot na rin namin ang pagkain. Mayroon pa ba kami kailangan gawin sa bahagi namin? Dahil patuwa naman ito. Siyempre, kami na ang bahala sa mga pagkasaayos. Ang kailangan nyo ng gawin ay mapag-aakyat na kami sa bundok para pumutol ang kahoy. Magtalaga lang kayo ng taong magtuturo sa amin ng daan. Kung may problema man, pwede naman tayong mag-usap anumang oras. Ayos, pero na lang ang usapan. Kung maaari, kailangan ko magbigay ng 30 yen na tilak bilang paunang bayad. Sa ganitong paraan, ang ilan sa mga tao namin ay pumunta bukas para simulan ang pagtatayo ng bahay. Habang ang iba naman ay aalis para umorder na ng mga materyales para hindi tayo mabala sa oras. Huwag kang mag-alala. Siyempre, bibigyan ka namin ng katibayan kapag natanggap na namin ang bayad mo. Alam mo naman kung saan kami nakatira. Anong akala mo sa amin, tatakbuhan ka namin. Wala po akong ibig sabihin masama. Sige, pununin ko muna ang 30 yen na tila para sa inyo. Ikaw na lang po ako sa Mama, manakoy na dunggan. Huwag kayong mag-alala. Nakoy na dunggan ka to yan. Magpapagawa ka ba ng ganoon kamahal na bahay? Sa Kung pagpapera mo, natulog ka. hindi ka pa. Itong pong pinasilang ka ng meron ako. Pero nandito na ang magagawa. Kapag naitayo na ang bahay, magpapagawa na natin kung gano'n. Kaya mo bababa ng 85 yen na sila. Huwag kayong mag-alala na pag-isipan ko na to. Naman. Bakit kailangan mo pang magpagawa ng bulwagan sa magkabilang bibig? Kailangan pa rin pagkaiwalay ang aming espasyo. Kung doon, lalaki din ang mga bata. Mag-aasawa rin sila. Wala naman talaga tayo pang noon, di ba? Ngayon, kahit na masaing muli ang pera natin, kahit paano nagkaroon tayo ng sariling bahay. Nakabalak ko kapag naayos na ang lahat nito. Aakyat ulit ako sa mundo kapag maganda ang panahon. Kung papanorin, baka makaisip ako ng sapat na halaga. Kung ganoon, kailangan na natin yung agad. Hintayin na lang ang araw ng pag-alis natin. Magandang malita ang pagpapatayin ng bahay. Kaya lang, kapag umalat ang balitang ito, hindi ako magkakagulo ang buong nayo. Natin, kung napakiusap kung maganda pa ko ng isang trabahador. At di kung starfish ha, starfish ba, malihog. Pero bakit si Kuya Juan ko lang ang naisip mo? Nandito rin naman ako, ha? Sasama sa akin kapag Katong sa birthday pa ni Bordags pa. nandito pa naman ang mga bata at magkakanta. Kaya ako na magkaya. Yeah, aping mo yan. Ito para tulungan sa pagkakanta. Para naman ang nagpagawa ng bahay para sa araw. Naku, maraming salamat sa inyo. Kapag kayo na magpapagawa ng bahay, Virgo remote makakasa cake kayong sa tutulungan ko rin kayo. Huwag kayong mag-alala. Oo nga pala, ate. Paano? Sige lang.
gabi eh. Wala na tayo isang anak ko ng ihaw mo. Oh, paano kung makasalubong ko sina kuya habang naghahanap ako ng trabaho sa nayon? May tatlo pa namang malalakas na lalaki sa pamilya nila. Huwag mo silang pupunin. Sa pagkagaling nila, sa pagkagaling sa akin ng mundo. Pera ko ang gagastusin dito. Sinasabi ko sa inyo, tingnan natin kung maglakas daw silang pumunta rito. Sige ate, tingnan ko na. Silang pupuntahan. Hindi lang natin ito pag-usapan kanina. Tama. Kaya ako na mahalagang gamit dito. Kasi sana, magkasinan tayo. Gaano kailangan. Ilagay na lang sa pansamantalang pamong itinayo ng mga trabahador. Pagtyagaan na lang muna natin tumira dito para sa buwang ito. Yung paano naman ang tungkol sa pagtulito. Mauubos ito isang araw pa lang. Kaya abot ng isang buwan ang sityan natin sa bahay. Bakit pa natin sasagutin ang pagkain dito? Doon kumain sa kanila. Ipatayo ang bahay nito. Hindi ka naman nagbibiro kanina, di ba? 20 barya isang araw tapos doon pa ang pagkain. Totoo ba talaga yon? Bukas na bukas pagputok ng araw, nandoon na kami ng sakto sa oras. Panglima, anong gagawin mo sa ganyan for aming bigas? At bakit si Tia Ton pa ang nakipag-usap para sa iyo? Akala ko pa naman siya ang may kailangan. Hindi ako ang bumibili ng mga buti nito. Ang hipag ko ang may kailangan niya. Kung para saan, malalaman niyo rin balang araw. Saan naman ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Tanging ng hipag ko lang ang may ganyang kakayahan. Nagne-negosyo ba ang hipag mo? Napapansin ko kasi madalas ang pumupunta sa bayan eh. Oo, Huwag mo katawag sabihin sa mga na manok gamitin niya sa magnegosyo sa bayan. Nakita pa nga namin sa umuwi na may dalang malalaking perisya. Pati ng maliliit na karidon ng mga paninda. Ano ba namang klaseng mga salita yan? Mas matimbang ba kayo sa akin? Kaysa sa sarili kong hipag. Ano ba kayo Pagta nagsininari mo, kay ikaw na lagi hulat. Araw-araw Sunod na lang ta, sunod ta. nagkita. Kaya huwag naman kayong magsalita ng ganyan kasama. Asa man daw ka pa? Mohon, magsama na ni Boss Dantoy ko. Anong problema Uban naman yan? mo ini Kung papa. sinisiraan ka Oo, nila, ban mo na naman. umira pa nga hanggang langit eh. Sinisiraan na ng iba ang asawa mo, nakukuha mo pang humiti. Mga pakialamero lang yan sa buhay ng may buhay. Mula ngayon, kahit anong Five pa man kailangan ko may bantay mandili sa pa ko bahay. kabayo mo. Malaking pera rin ang katumbas sa Five mga pa man ito. ko dili pa ko kabayo Malaking mo. problema kapag nanakaw ang mga yan. Kahit walang pera itong si Pangalawang Dili Sultan, pa ko hindi pa kabayo rin ang mo. pagpapatayo. Makay five pa Saan man kaya niya ko. makukuha ang ganyang kalakas na loob? Handa talaga sa bitaya ang lahat ng pera niya doon. Sabi ko sa iyo, kung ano yung walang solusyon ng Pangalawang Sultan. Ang lakas ng loob niya, hindi nagpapatalo sa mga kalalakaban. Siguradong hindi tayo magkakamali kung gusto tayo sa kanya. Baka kasi susunod na taon, tayo na mag-iirap ito. Kinsa nagluto ana? Tanong na tayo agad kung kailangan pa nila ng tao. Bola-bola na. Kinsa man? Paano mo, pero kompleto na ang mga tao namin dito. Hindi na po namin kayo magpasweldo kung dadagdagan pa. Mabuti pa po siguro, umuwi na muna kayo. Kapag kailangan po namin ulit ng tao sa susunod, papatawag ko po kayo. Ikatlo, kain na po. Ikatlo, bakit ba mas pinapaboran mo pa ang ibang tao kaysa sa sarili mong pamilya? Imbes na sa amin mo ibigay ang trabaho niya. Kinsa nang hay na ko ma? Talaga ng tagalabas. Kung hindi pa ako nagtanong-tanong, hindi ko pa malalaman na ikaw pala ang may kapanan ito. Kailan ka pa naging ganyan pawalang utang na loob? Kinalimutan mo na ang lahat ng naitulong ko sa'yo. Isipin mo man lang sana ang mga nagawa ng pangalan mong kuya. Uban sila pala yung nag-istukod or lahat lang na. Ano ba itong pinaggagawa mo, ha? Ibinigay mo sa iba ang trabaho. Hinayaan mo ibang tao ang kumita ng pera. Anong klaseng lipad ka ba, ha? Ate, mag-ingat ka nga sa mga sinasabi mo.
Ano bang problema kay Gangkay? Hindi ka ba naniniya na ganyan ka magsalita sa kanya? Bakit ba sa tingin nyo hindi kayo kinuha ni pangalawang ate? Hindi nyo ba alam kung sino ang magpapagawa ng bahay? Talaga bang hindi nyo alam? Kung nagsisisi kayo ngayon, sana inisip nyo yan yung una. Sige, ruwag ka. Pinakausap ko ang pamangkin ko at hindi ko magkaroon ng karapatang sabihin. Kasalanan mo to, pinaliit na ka. Lason ka sa isip ng asawa mo kaya ka nagkaganyan. Hindi naman sa ganyan dati, ay naku, ate. Kaya hindi kayo kinuha magtrabaho ngayon. Ay dahil manigit yung binili niya ni pangalawang ate. Kaya wala rin kayo mapapala sa atin. Umuwi na lang kayo. Papasok ka sa trabaho. Wala kang kwentang lalaki. Sunod sa lawyer ka naman sa asawa mo. Kapag sinabi niya huwag kumuha, hindi mo man lang ba masabing wala kang mahanap na iba? Kapag walang magtrabaho sa kanya, sino pa bang lalapitan niya kundi tayo? Unang payat at tawagin ng property, ate. Kung patuloy kayong manggugulo rito, mapipilitan na talaga akong palayasin ka, ate. Wala kayong karapatang manginsulto ng ganyan. Pupunta-punta kayo rito sa bahay ng may bahay para lang manlay. Ano tingin niya sa amin? Madaling napili, no? Laro na kayo po, Gusto mo Lebe. manakit? 38. Aba, ang saya naman 38 yata dito up ngayon. na ako, Lebe. Laro na kayo. At bakit kayo magkakasakit? Sige nga, kwento mo sa akin. Ate, nandito na po yung mga gamit. Ipasok nyo na sa loob ng bahay. Narinig ko ang lahat mula sa labas. Ano, gusto nyo pa rin magtrabaho sa atin? Akala ko ba, mortal na magkaaway tayo? Kaya unang-una pa lang, edis na tayo sa akin. Aba, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Kung hindi na tayo magkakasundo bilang magkamag-anak, ibarangay pa rin naman natin ang isa't isa. Isipin mo, kung kukuha ka ng mga tagalabas, alam mo rin siya iba nung kami na lang ang kukunin mo. Sigurado namang magpapahirap din kami sa trabaho. Bakit naman unang-una pa lang, inalis mo na agad kami sa listahan? Napakatitid naman talaga ng isip. Ako, makitid ang isip. Mas panatagpa ang loob ko pa, kumuha ako ng ibang tao. Hindi ko kailangan mag-alala na baka may manabusahin ng trabaho. Hindi tulad ng iba dyan. Ginawi ko lang naman ang sarili kong lupa. Gusto lang nila akong gupitin. Sino ba talaga ngayon ang makikit ang isip? Hindi huwag kang kumuha. Anong akala mo sa sarili mo? Akala nyo ba, dito yung pagpapagawa nyo ng bahay? Sino naman magmamakaawa magtrabaho sa inyo? Ang laki-laki ng ulo yung ginagawa nyo. Para lang magpasikat sa mga tao sa baryo, diba? Pa, anong ginagawa mo? Iba talaga ang tapang ni ate. Kami mag-asawa, talong-talo kapag nakipagsa sa nila. Napakawalang katwiran talaga nila. Sinasabi ko sa inyo, paano makaharap ang mga walang siya, dapat mas walang siya sa kanila. Nakagandang pa kami sa wala sa inyo. Pati sa pagkain tuloy, naging naman pa. Ayos na yan, inulan lang naman yung isang buwan. Babalik din sila pa kapag tapos na ang bahay. Hindi pa naman niya kinukuha ang pang-araw-araw ng pagkain. Nag-roast na kapag niya. Sa susunod, aakyat ako sa inyo para kumain sa inyong lahat. Para lang madali. Sabi ni Saul, walang sinarungan ng mga kailangan natin silang ilipat sa kusina. Talaga ba? Ate, magaling ka talagang mag-alaga ng kuneho. Mangganganak na ba talaga sila? Itay, dati gusto ko ng isang kuneho pero ayaw nilang ibigay. Ngayon, mangganganak na ang mga kuneho. Sinabi ko na gusto ko ng anak ng kuneho pero ayaw pa rin nilang ibigay. Hindi pwedeng ibigay ang mga anak ng kuneho. Hindi sila pwedeng mawalay sa nanay nila. Mamatay sila kapag mawalay sa nanay nila, diba? Hindi na sila mabubuhay kapag inilayo sa nanay nila. Ang totoo niyan, gusto ko talagang palakihin ang mga punong ito. Malamig ang taglamig dito sa atin. Manis Kung ka mapapalaki kayo natin sila pag inaalagaan dito sa bahay. Manis ka kayo. Balang araw. Baka Kasi, sakaling maging magandang paraan ito para kumita. Ate, kaya mo ba silang buhayin lahat? Tapos paramihin sila ng paramihin. At magkaanak ng magkaanak hanggang sa susunod na mga henerasyon. Baka kaya, sinusubukan ko pa lang ngayon. Kaya medyo mabusisi ang Tugma na pag-aalaga lang mo sa ako. kanila. Ibuhat Kapag akong nagtagumpay ka, assignment isama mo naman kami ah. na wala na ako Sinusubukan ko pa nagsiwan. nga lang eh. Aabutin din siguro ito. Sabi ng isang igaan. taon. Huwag kayong mag-alala. Kapag nagtagumpay ito, sigurado Kapag hindi ko ang kaugma. tulong ninyo. Diba, napakahalaga ng mga punong ito sa tita mo. Tumulong ka na lang kina Strauss sa pag-aalaga. Hindi pwedeng humiha. Pareho lang naman yun kahit panoorin mo lang sila, diba? Lanwa at Wandy. Tulungan ninyo sila sa umiyaw na magbantay maigi. Huwag na huwag ninyong hahayaang masaktan sila ng mga busang o kung ano pa man. Hindi pwedeng kung ano-ano lang ang ipapakain at ipapainom sa mga kuneho. Kung kailan sila papakainin.
At kung gaano karami, may tamang sukat at oras ang lahat ng yan. Panoorin mo muna kami kung paano namin sila alagaan sa loob ng ilang araw. Para malaman ninyo kung paano. Nasaan si Kuya sa umiyaw? Kanina, nandoon si Inay kasama ang mga karpintero para gumawa ng bahay. May mga gamit pa kasi sa Makabayo bahay. ka unsa na ang Binabantayan si noon. Kuya sa bakuran. Naku, kailangan ko na palang pumunta Makabayo ka roon. unsa na ang Ayusin mo noon. na muna ang bigla natin dito. Nanay nila, mamaya tulungan mo si ate sa pagluluto ha. Unang araw pa naman ngayon at ang daming tao. Baka hindi na kayanin ng mag-isa. Sige na, lumakad ka na. Alam ko na. Kilos pa tayo, mga kasama. Ano? Itayo muna natin itong 3 bahay kahoy. Para may matuluyan tayo mamayang gabi. Oo nga, kapag naipasok na lahat ng gamit doon, kailangan na nating gibig pag-akyat tayo sa bundok. Ate, kailangan ba natin magdala ng salakot? Baka kasi kailanganin natin sa kaling umulan. Magdala ka na lang ng ilang variant tags mo. Ako na ang magdadala ng pilak na gagamitin natin. Saka na natin paghatian ang nagastos kapag nakauwi na tayo. Mahirap na kapag pareho tayo nagdala, baka may wala pa natin, siguradong iiyak tayo sa panghihinayang. Sige, susundin ko na lang ang sinabi mo, ate. Hindi na ako magdadala. Bukas ng umaga, aalis na kaming dalawa ng pangalawang tita nyo. Habang wala kami rito sa bahay. Ang lola nyo na ang bahalang mag-isikaso roon sa kabila. Kaya siguro yung magpapakabait kayo rito sa bahay, maliwanag. Mantayan yung mabuti ang bahay. Plan mo ikaw ang pinakapanganay. Kung yung oras ng pagkain, huwag mong kalilimutang tulungan ng lola mo, ha? One day, hindi pwedeng walang tao dito sa bahay natin. Kaya ikaw man o si Dabaw, kailangan may isa sa inyo na maiiwan at magbabantay. Sa pagling na walang gamit dito, sinasabi ko sa inyo, makakatikim kayo sa atin. Opo, Inay. Kayo rin, kailangan ninyong tulungan si Nawang Dio. May balin ragot ang charger. Ayos lang na maglaro kayo sa ibabaw ng burol. Pero dapat malayo kayo sa lugar kung saan ginagawa Ma, ang ibalin bahay. ragot ang At hindi na charger. kayo ang dapat lumayo. Yeah. Paalalahanan nyo rin ang ibang mga bata sa baryo na huwag Pa! lalapit. Ah, Tumutulong lang dito sa bahay. si Tito. balin ragot ang Tandaan nyo, charger makinig diha. kayo kay Lola at kay Tito, ha? Ang charger sa green phone Opo, pa. Inay. Saan ba ibalin? Umuwi po kayo Yeah. ng maaga, Inay. Matandog, Huwag no? no? Mag-aalaga sa mga sarili nyo. Alagaan nyo rin ang mabuti ang mga kuneho natin. Ito naman ko. Maliwanag ba? Mas mabuting huwag na kayong magdala ng ibang bata dito para manood. Hindi yung gusto ng mga kuneho. Opo, Inay. Pagsasabihin ko po si Dabaw. Sinabi niya sa iba kanina, pero ako hindi po. Diba, Dabaw? Nakikita ka na naman sa labas kanina, ano bang ipinagmamalaki mo? Kapag nakamalay na kuneho, ilang dapat talaga sa akin pag-uwi ko. Nagtanong lang naman sila, kaya ako sinabi eh. So, ikaw kaya ang naunang nagsabi. Sinabi mo may mga kuneho tayo sa bahay, tapos tinanong mo. Kung gusto ba nilang makita, kaya tuloy sila nagtanong sa akin. Hindi ko naman po alam na masama palang tingnan ng mga kuneho. Basta ba hindi ko na sila dadalhin dito sa bahay, ayos na diba? Ay nako, tama na nga, ikaw talaga ang nagbibigay sa akin ng sakit sa ulo. Danwa, masyado nga bala ang tatay mo ngayon. Pantayan mong mabuti ang kapatid mo, kung wag mo siyang hayaang gumawa ng kalokohan. Kung hindi ka makinig, paluin mo kung kinakailangan. Opo, Papit na good Inay. mga anak si mama. Ate, hindi naman natin kailangan pumunta sa bayan. Magsalita na lang tayo kung saan ang bundok, ayos kayo, di ba? Pero kailangan man lang natin malaman kung saan bayan ng bundok na yun, di ba? Kung hindi, nakulang tayo ng takbo ng walang direksyon. Sa huli, hindi na natin malalaman kung nakapunta na ba tayo doon o hindi. Sa lugar na lang ng pamilya ko tayo muling maghanap. Mauna na muna tayo sa bayan ng Siyong. Nabalitaan ko maraming bundok doon. Ang kaso, hindi pa ko nakakapunta doon. Surprise na namin mga Kailangan natin magtanong-tanong. surprise. Wala na Pagdating sa rin bayan, magtanong muna tayo kung may karito ng bata. Kung meron, sumakay na tayo. Hindi naman tayo gagastos ng malaki para road. Ikaw na magbantay. Mas mahalaga ang oras ngayon Ikaw kaysa na sa ilang magbantay. barya. Yan saya, ha? Okay? Paano? Pwede po bang sumakay sa karito nyo? Duty kayo Hindi ng pwede. baby. Bawal magsakay. Paano kung hindi na po kami sasakay? Di siyang Susunod na lang kami sa inyo. Pwede ba yun? Kasi naman, unang beses pa lang namin doon kaya hindi namin alam ang daan. Mas iwas abala kung sasabay na lang kami sa iyo. Wala namang problema kung sigurado ba kayong makakasabay kayo? Hi, siya sige na nga. Sumakay na lang kayo rito. Dahan-dahan lang, baka masagin nyo ang mga paninda ko. Magbayad na lang kayo ng 5 tansong barya. Huwag po kayong mag-alala, Mano. Babantayan ko ang mga karga nyo. Pangako, siguradong walang mahuhulog. Mas ligtas ang biyahe nyo kung kasama kami kesa sa nag-uisa kayo. O siya, umayos kayo ng upo at aalis na tayo.
Mamaya, may sasalubong sa atin pagdating natin doon. Kaya bago pa man tayo dumating, kailangan nyo nang bumaba. Sige po. Mga ate, bibisita ba kayo sa mga kamag-anak nyo sa bayan ng Siaksoy? Hindi po, Mano. Nangunguha po kami ng mga halamang gamot. May tanong ko lang po, saan na yung banda sa Siaksoy ang maraming bundok? Gusto ko sana namin subukan ng swerte namin doon. Kaya pala, mga manggagamot siguro ang pamilya nyo. Pasensya na at hindi ko agad napansin. Kung kabundukan ang hanap nyo, pumunta kayo sa nayo ng Wang. Ng bundok ang mga nayo ngayon. Maraming bundok sa paligid nila. Kumikita pa ba sa paghahanap ng halamang gamot ngayon? Sakto lang po pambili ng pagkain at pantawid gutom. Mano, dito po ba kayo nagnenegosyo? Ako, anong negosyo ang sinasabi nyo? Wala akong galing sa ganyang mga bagay. Isa lang akong habang na tauhan na pabalik-balik para sa amo ko. Para magkarga at maghatid ng mga paninda. Ang amo ko ay may negosyong nagbebenta ng mga yari ng gabi. Magkano naman po ang bentahan ng mga ganyang gabi? Depende yan sa klase ng tela at sa disetyo. Yung mga mura ay sa ilang daang baryala. Pero umaabot din ng 10 tela ang pinakamamahal. Gusto ko, 10 tela. Isang gabi nila, katumbas na ng ilang taong pagkain natin ha. Ang yaman talaga ng mga tao sa bayan. Kayang-kayang gumastos ng higit 10 tel para lang sa gabi. Dito kasi sa lugar natin, karamihan ng tao ay mahihirap. Pero marami-rami rin naman ang mga mayayaman. Tuwing may mga pista at okasyon, yung mga bago at magagandang gabi, ay bali wala lang sa kanila. Mukhang may kaya rin naman ng pamilya ninyong dalawa. Yung mga suot ninyong damit sa loob ay gawa sa bulak. Hindi biro ang presyo ng telang yan. Hihira yan makita dito sa probinsya. Ang galing nyo naman, Mano. Nakita nyo pa rin kahit sa ilalim namin ko suot. Naku, wala naman akong masamang intensyon, ha? Sumilit lang kasi ang niliyan ng damit itong kasama mo kanina. Lagi kasi kami nakakahawak ng iba't ibang damit. Kaya isang tingin ko lang, alam ko na agad kung anong klase at materyales ng tela yan. Mano, wala po kasi akong nakitang nagbebenta ng bulak dito sa bayan. Meron po kaya sa Siaksoy. Naku, sigurado akong wala niyan sa bayan. Pagdating pa lang sa sentro, halos ubos na agad ang mga paninda. Kaya kung gusto ninyong bumili, dapat agahan ninyo. Kapag ganitong panahon itong mga nakaraang taon, naubos na agad ng mga mayayamang pamilya ang mga supply doon sa sentro. Eh, paano naman po ang mga balahibot balat ng hayop? Tumatanggap na sila dito ng mga balat ng hayop para gawing gabi. Malabiro din talaga kayo, Nina. Sige naman walang kukuhan yan. Basta't may isang komportable sa katawan. Kahit gaano ka kamahal, may bibilit-bibili yan. Kagaya ng balahibo ng soro, o mga damit na gawa sa balahibo ng kuneho. Kahit saan ka magpunta, pabihira at mamahaling mga gamit yun. Ang isang piraso lang yan, aabutin na ng 10 pila. Para makagawa ng isang damit, kailangan mong makaipon ng ilang dosenang balat ng hayop. Kaya hindi talaga ganoon kadali yun. Ate, napakagandang negosyo nitong sinasabi ni Manong. Oo nga, tamang-tama ang taglamit para manggasaw at kumuha ng mga balat ng hayop. Lalo pa't lagi kayong umaakyat ng bundok para manggamot. Kung makakakuha kayo ng magagandang balat habang nandoon, paniguradong malaking pera rin ang kikitain ninyo. Ilang daang metro na lang sa unahan, papasok na tayo sa bayan. Maraming salamat po, Manong. Mag-iingat po kayo sa biyahe. Ate, didiretso na ba tayo sa bayan ngayon o anong plano? Bumili muna tayo ng makakain para sa tanghalian. Tapos, magtanong-tanong na rin tayo sa daan. Kung saan matatagpuan ng nayo ng pamilya Wang at nayo ng pamilya Gao. Kalahating araw na tayong naantala ngayong araw. Kung makakarating tayo sa nayo ngayong hapon, pwede tayong magbayad ng kaunti para makituloy sa kanila. Para makaakyat tayo ng bundok ng maaga bukas. Pupunta kayo sa nayo ng Gao. Medyo malayo pa ang nayo ng Gao, ha? Aabutin ng 4 na oras kung lalakarin. Hindi rin masyadong lumalabas ang mga tao roon. Manong, malayo ba ang nayo ng Gao sa nayo ng Wang? Hindi naman, magkatabi lang ang dalawang nayon. Sundan nyo lang ang dami ito ng diretso. Pagdating sa pang-anim na sangandaan, sundan nyo ang daan sa likuran. Magtanong-tanong na lang kayo sa mga tao roon. Medyo mahirap din kasi ipaliwanag eh. Dadalaw ba kayo sa mga kamag-anak nyo? Oo, may hinahanap lang kami. Maraming salamat, Manong. Ate, parang nagsambahan yata natin, ha? Sarah, maghanap na tayo ng matitituluyan. Galing po sa pamilya ng mga magagamot ang pamilya natin. Pumunta po kami dito para manguha ng mga halamang gamot. Gusto lang sana namin magtanong. Mayroon po bang bahay dito sa nayo na may bakanteng kwarto para matuluyan? Magbabayad po kami ng 20 tansong barya. Sa amin, pwede kayong makituloy sa amin. Ako, ipilan mo nga yan. 2 na nga lang ang kwarto nyo, ipilan pa kayo. Saan pa kayo kukuha ng espasyo at kumot para sa kanila? Bakit naman hindi? Nakikisiksik po na ang mga bata sa bahay ng TV nila.
Di ba makakabakante na kami ng tama kapag ganoon? At yung bayad. Siyempre, bibigyan ko rin ng parte ang TV nila. Tingnan nyo, gabi na rin. Sumama na kayo sa akin para makita nyo. Ano sa tingin nyo, sisiguraduhin kung may matutuluyan kayo. Inasin nyo lang ng kaunti ang paglalakad, mga men. Malapit lang sa bungad ng layo ng bahay namin. Wala yatang ganong tao rito sa inyo. Medyo lang, nasa 20 hanggang 30 pamilya rin naman kami rito. Dito banda, andito na tayo. Mahal. Manggil mo raw ng halamang gamot dito sa bundok natin ng 2 alay dito. Wala silang matutuluyan ngayong gabi. Inisip kong papuntahin muna sina Shaupo at Shaupi. Kayong dalawa, iba kasi yung muna ang lugar. So sabi ko nga si Kuya, sabihin mong matutulog lang ang mga bata sa kanila ng isang gabi. Sabihin mong hindi naman sila matutulog ng walang bayad. Magbabayad tayo ng 20 bayang tanso para sa isang gabi. So sabi mo na ang asawa ni Kuya, ibigay ko siya ng 8 bayang tanso bukas. Siguradong papayag yun. Sige, pupuntahan ko na sa ngayon. Mga ate, tuloy po kayo sa loob at maupo. Malamig sa labas, kaya pagpasensyahan nyo na kung medyo magulo pa dito ngayon. Aayusin ko lang ng maunti at ayos na ito. Kahit paano, pwede na itong pagkagaan para tulugan ngayong gabi. Dito na lang tayo tumuloy. Maupo muna kayo sa labas. Aayusin lang namin ng mga bata ang lugar na ito. Kapag nalinis na namin ito, makikita ninyong hindi na ito magulo. Malalaki na rin naman ang 2 kong anak. Hindi na sila umiinis sa tama. Kaya siguradong malinis ang lugar nila. Nakabulat ko lang din yan sa araw nitong nakaraan. Walang magiging problema nila. Tutulungan ka na namin maglipi. Ate, may mga umaakyat ba sa bundok dito para makuha ng mga halamang gamot? Oo, madalas nga ay may mga pumupunta rito. Hindi pa nila hinahayaang sumama ang mga taga rito sa layo at ang susumit pa naman nila. Ngayon lang ako nakakita ng mga mayayaman na umaakyat sa bundok para manguha ng mga halamang gamot. Ang galing niyo talagang dalawa. Tawagin niyo na lang akong Hania. Ang pangalan ng asawa ko ay Gaute. Ako naman po si Sanfeng. At ito naman ang hipag kong si Lokio. Hania, wala kasi kami gaano dalang taon. Mga tikrat yung pa. Para sa hapunan. Pa. Kaya Pa. magpapasa akong ilang baryang tanso ang Pa. bayan namin. Mga tikrat yung mama na naadaw si baby tatami na secret reto no. Sabaw ng munggo lang ang madalas Katong na ads pa katong wala katong gikabar na ko na earpad dili ko to secret no. Kaya ituturing namin kayo mga bisita. Dili ko to secret no. Pera mula sa inyo. Pero hindi naman kalakihan itong ibibigay namin. Natayan lang nakadiri. Natayan po pala mo, okay? Ate, huwag niyo sana kami husgahan sa isip niyo sa liit ng halagang ito. Pag makabantay ko na ay lain manok. Namin kayo rito sa kusina. Pag makabantay ko na ay lain manok. Ako imong dakpan, imong ilitsyon, imong iwan yung litsyon manok. Pero taon-taon, may ilang grupong dumadayo. Kadalasan may mga dayo galing sa ibang bayan. Marami kasi talagang bundok dito sa atin. Papa, sila na to si mama o niya ah. Sabaw papa, lakaw na niya pa. Marami-rami rin talaga. Atong isaratan pa. Madalas ba kayong umaakit? Pagdi na to siya binlan, maluoy ko niya. Pagdili niya mo siya binlan. May nagkasakit kasi rito sa baryo namin noon. Umabot naman dito 100 barya ang isang balot ng gamot. Diba, sa bundok din naman tinukuha yun. Unang tambak pa lang po ang pagkuha niya sa bundok. Marami pang proseso dadaanan yan pagkatapos. Hindi po ganoon kadali yun. Iyahan. Sa bagay, kung hindi mo hirap gawin, bakit naman magiging ganoon kamahal, diba? Nabalitaan ko nga, may mga gamot na umaabot ng ilang piras ng pilak ang halaga. Bukas nga pala, yung panganay kong pamangkin. May darating na bisita para makipagkilala sa kanya. Kaya saktong-sakto talaga yung perang ibinayad mo ngayon, malaking tulong ito. Siya nga pala, isang araw lang ba kayo mamamalagi dito? Ayos lang kahit ilang araw pa yan, bukas palagi ng pinto namin para sa inyo. Kung may kailangan kayo, huwag kayong